ayaw talaga magpaawat nitong Tulfo na to. Mon Tulfo pushes to legalize prostitution na lang. Calls for open debate. Talaga ba? Sa'yo imposible na matanggal to. Legalize prostitution. That's some strong words. I'm sure marami pong mag-oppose niya. Ay, nako, marami. Catholic Church, yung mga matrona, kung ano-ano Sos naman, mga hipokrito tayo. Let's not be hypocrites. Opinion mo naman yan. So, okay. Parang masabi ko lang, sir, kung ipokrito ka, bawasan mo. Anyway, lahat naman daw talaga ng Pilipino ay ipokrito. Pero bawasan mo. Konting kaalaman lang, guys, kung bakit pangit ang ganong diskurso. Naman, tingnan nyo. Peke at underground na industriya. Sa mga bansa kung saan legal ang prostitution, gaya ng Germany at Netherlands, lumaki pa rin ang illegal at unregulated market. Ipat ka na lang kaya doon. Dami-daming problema ng Pilipinas. Naisip mo pa yun? Sakit, kung ano-ano pa. Anyway, maraming sex workers ang hindi nagpaparehistro para umiwas sa buwis o stigma, kaya hindi sila nakikinabang sa regular na check-up. Overwhelmed health advocates. Imbis po na mapadali ang advokasya tungkol sa kalusugan, lalong mahirapan lalo na po ang mga HIV advocates dahil ang pagdami ng demand dahil legal na, di ba sabi mo, ay magpaparami rin sa mga taong vulnerable sa sakit kung hindi mahigpit ang implementasyon. At least may suporta sa iyo ang source. Ang tanong, applicable ba sa ngayon? Tataas ang demand. Gusto mo yun? Sir, ang legalisasyon ay nagiging mitsa para lumaki ang industriya. Isip mo pa talaga. Dahil kulang ang supply ng mga voluntaryong sex workers, pinupunan nito ng mga human trafficking syndicates sa pamamagitan ng pagkidnap o pag-scam sa mga mahirap na kababaihan mula sa mga probinsya. Naisip niya ba yon? Tapos ang bibigyan mo ng trabaho, ang gobyerno. Hirap na nga sa ngayon. Ito pa, karahasan at pag-deadlock. Hindi nababawasan ang krimen. Katunayan, alam natin yan. Ang mga legal brothels ay madalas pa ring nagiging pugad ng physical abuse, pangingikil ng mga sindikato, at karahasan na kung minsan ay humahantong sa trahedya o pag-deaths talaga. Trauma at PTSD. Ayon sa mga psikolohikal na pagsusuri sa buong mundo, mataas ang antas ng post-traumatic stress disorder or PTSD, depression at anxiety sa mga taong nasa sex trade, legal man o illegal. Ang paulit-ulit na pagbebenta ng body ay nagdudulot ng dissociation at matinding emotional na trauma. Usaping walang tunay na choice, karamihan ay napipilitan lamang dahil sa matinding kahirapan at kawalan ng disente at alternatibong trabaho. Hindi dahil ito ang nais nilang karera sa buhay. Pag nilegalize yan, bis may makita pa tayong kabataan na nagpupursige talaga sa ganitong usapin, bis makatulong tayo sa paghubog ng kabataan. Baka sabihin mo, depende yan sa bata. Alam natin sa psychology, part ng paghubog ng tao, ng environment at personal experiences. Pero may heredity. Sayang ang maging future mga kabataan. Well, opinion ko lang po ito. Mon Tulfo. Para po sa akin, ang legalisasyon ng prostitution ay hindi proteksyon kundi paggawang legal sa abuso at pagsasamantala sa kahirapan ng tao. Well, indirectly ito, pero parang ililegalize mo na din ang pag-abuso sa kahirapan ng tao. Lalong lalala ang human trafficking, hindi masusugpo ang HIV kung walang maayos sa sistema at lalong bibigat ang pasanin ng ating mental health at healthcare system. Imbis makatulong, mabigat pa. Imbis pausbong, paurong talaga.